Grabe, ginawa na nilang katatawanan, ginawa nilang clown, ginawa nilang parang comedy or parang ano 'to, joke-joke yung Senado. Ah, Parang ang ginagawa nila ngayon, parang pinapababa nila yung kalidad ng Senado. Not to mention, even not to mention yung lantarang, halatang parang may something 'no, may bayaran, may di umano, may tumawag daw para last minute ay mapalitan yung kanilang pag-iisip. Pero nakita niyo 'no, yung maraming nag-circulate na, maraming nag-post, nag-share na meron ng bagong Senate President, parang history in the making na merong kauna-unahang babaeng naging Senate President. Lahat enticed, lahat nag-post, lahat parang yung iba natuwa, yung iba. Pero sa huli, malaman-laman natin na biro lang nila, ginawa nilang katatawanan. Kumbaga inintais nila yung taong bayan, tas sasabihin nila, biro lang ito, joke-joke lang ito dahil ganito ganyan. Ano to? Senado, ginawa niyong katatawanan? Yung bang, nasan na yung integrity ng Senado na pinagmamalaki nila? Sa panahon talaga ng Marcos administration ngayon, wala na. Wala nang integrity, wala nang reputasyon na maganda ang Senado. Kasi nakita ninyo, yung talagang lumalaban sa laban para sa bayan, tinatanggal nila. Maganda na yung tungo or takbo ng investigasyon dito nga sa usaping flood control, pero tinanggal nila yung mga matitino na mga senador na yon, pinalitan pa nila. Ngayon, nasaan na yung tungo? Kung sino, halata naman, kung sino yung kumukontra sa kanila ay may kinalalagyan. Ngayon, actually, totoo man o hindi, at kung totoo man na si Ligarda ang magiging bagong Senate President, same lang din naman. Kasi magkakasama din lang naman yan sila. Maaari din naman na hostage din naman yan si Ligarda. Kung siya man, kung totoo man, kasi napag-alaman naman natin na hindi naman pala totoo. Kung siya man ang naging Senate President ngayong araw na ito onwards, sigurado hostage din yan. Bakit? Di ba? Pwedeng isang rason yan dahil yung anak niya ay lumalaban sa katiwalian. Pwede nilang panghawakan o eto, hawak mo yung Senado pero kontrolin mo yung anak mo. Marami yung mga boss. Saka pangalawa, magkakasama din yan sila. Nasa majority din sila. So anong pinagkaiba? Yung mga dati nga matino yung mga yan, si Soto, si Lacson. Pero dahil sila ay hostage, sila ay bayad na, sila ay kontrolado na ng administrasyong ito, nawala na yung kanilang magandang reputasyon. Kung meron mang magandang reputasyon, itong si Soto. Buti pa si Lacson kahit papaano medyo meron dati, pero ngayon as in wala na. Tignan natin itong mga kalokohan ng Senado ngayon. Sa liderato ng Senado ngayong araw, matapos sumingaw kagabi ang draft report ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Pero ang kudeta naudlot umano. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ang daming nangyayari dyan. Ano na ang latest? Corina, nadiskaril na nga ang planong pagpapalit liderato rito sa Senado. Una nang natuklasan ng BNC na minamataan si Senador Loren Ligarda bilang bagong Senate President na papalit umano kay Senador Tito Soto. At bukod pa kasi sa 9 minority members, nag-commit din daw ng suporta sina Senador Pia Cayetano, Camille at Mark Villar at JV Ejercito sa Senadora. At kasunod yan nung mga issue nga na lumitaw sa draft partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na umuga sa Senate leadership. Sa gitna ng kagustuhan ng Blue Ribbon na makasuhan ang ilang senador, tila nanganganib naman ang liderato ng Senado.
If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, aayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President, no? I will take responsibility somehow. Pero nanindigan si Lacson na hindi niya hahayaang may kumontra sa Blue Ribbon Report dahil tugma ito sa mga nangyayari ngayon sa flood control scandal. Lahat kasi ng ongoing case build-up at mga naging preliminary investigation galing din sa investigasyon ng Blue Ribbon. Maski patanggalin yung pangalan nila sa recommended for filing of criminal and administrative, pinapailan na nga sila eh. Yun ang yun sa akin, that's the sensible part of it. Kung hindi namin recommend, inibisigan na nga. Isa naman kami lulugar nun, di ba? Para naman kaming ewan. Kailangan ng partial committee report ng at least 11 signatures bago maging opisyal at maipresenta sa plenaryo. Sa huling monitoring, 4 pa lang daw ang pumipirma rito na sina Lacson, Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Corina, umugong din ang impormasyon kanina na posible raw lumitaw itong si Senador Bato de la Rosa sa Senado dahil nga doon sa mga report na kudeta na ayon sa ating source ay nasa kanyang sasakyan daw kanina outside the Senate premises kaninang hapon yan. Pero hindi pa ito kinukumpirma ng kampo ni de la Rosa at kung ating matatandaan siya ay bahagi ng Senate minority at magiging relevant kung sakali ang kanyang boto sakaling nagpalit nga ng liderato dito sa Senado. At kanina, Corina, kapansin-pansin yung mahabang break ng Senate session ngayong hapon. At kung sakaling ang natuloy itong Senate coup, si Soto yung pangalawang senador kung sakali na may pinaka maiksing leadership sa higher chamber dahil ayon sa Senate records, si dating Senador Quintin Paredes ang may pinaka maiksing stint bilang Senate Chief na noong 1950s ay namalagi lang sa kanyang posisyon ng humigit kumulang 6 na linggo. At bago natapos itong Senate session kanina, umakyat itong si Senador Loren Legarda sa rostrum para mag-preside bago matapos o isuspend itong Senate session at pabirong tawag sa kanya ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ay Madam President. Pero kalaunay, kinlarify naman ni Legarda na ito raw ay dahil siya lang ay presiding officer at hindi na nga natuloy itong Senate coup. Corina. So, okay, mula dyan, balikan muna natin, Hana, no, yung... Pwede ba yun na gawin nilang parang biro-biro lang? Pwede ba yun? Legal ba yun na paakyatin mo yung hindi naman ibinoto o na hindi naman nagkaroon ng botohan para maging Senate President o mag-preside? Hindi naman siya yung Senate President. Silipin mo yung agenda niya, boss, kung ano nakalagay dyan. Session is resumed. Diba? Parang pinag-usapan lang nila. Kanwa-kanwa. Thank you very much. Laruin natin yung public, yung mga tao. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move. Pwede pala yun. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This Yeah. is also this is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn. No Ganun. They know na loko-lokohin lang ang taong bayan. objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Thank you very much, Madam President. Yay! Nilaro niyo lang ang publiko. Sabay yan, tawa-tawa sila. Madam,
konti lang, kuya. Kuya, konti lang. Kuya. Kuya. I mean, may mga nagsasabi na merong last minute call daw itong si Ralph Recto na executive secretary ni Marcos Jr. para i-save yung Senate presidency nitong si Tito Soto. But regardless, ito ay saving the Senate President Tito Soto, no? Or hindi, the mere fact na may mga ganitong balita, parang niloloko lang yung taong bayan. Ano to? Parang just merely looking up them, observing at them. Parang nilalaro lang tayo dito eh. Parang, diba? Tapos maglalabas si Soto na, merong attempt talaga na ako, pero failed yung kanilang attempt. Pero, sinasabi din naman nila na wala. Sinasabi nila na, kumbaga syempre, sa minority, kulang sila ng bilang para magkaroon or magsulong sila ng bagong Senate President. They always decide. The majority courted an attempt on your So there was an attempt and you were able to prevent it? Well, the majority, The majority. not me. The majority or the call, yung tawag. Saan? May post sa Facebook. Nagbibiro lang yun. Yeah. Nagbibiro. Binibiro nyo lang yung taong bayan. Sabihin siguro yung group ng majority. I don't know. Better ask them who know about it. I don't know. Sabi ni Sen Loren, kasi siya daw yung ano sabi sa inyo ni Sen Loren? Well, she was not She was not, Nagkausap kayo? She was- She declined? I think so. I think she did. Same. No worries No. kanina? No. Ako pa, Nilalaro lang yung taong bayan eh. I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate president, or even a regular senator. I have no problem with that. Sen, mommy, we know what happened. Wala naman, nagmerienda lang kami. Nagmerienda lang kami, nothing happened. Pero is there a change in leadership? No, meron ba? Wala naman. Ang klase na. Ganyan lagi pag may change ng Senate President. Eh. You'll have to ask the instigators, not me. Sinong instigator? You have to find out for yourself. It's not something I'm at liberty to speak about. Pero at the moment, SP Soto pa rin. No, of course. You didn't hear anything change naman, di ba? Hi, ma'am. Tatakbo na ako, guys. Thank you, Sen. Masaya naman yung usapan kanina. Usapan para goyohin yung taong bayan, laruin ng taong bayan. Lounge talk lang, lounge Sir, talk. na-thwart, napigilan daw yung... Wala naman, lounge talk lang. Kwentuhan lang yun, para wala nang gulo. Kaya nga may picture na lahat para... So, kwentuhan lang pala na kunwari lang. Parang gano'n. Dalawa lang yan eh. Either totoo talaga na may kudita attempt na nag-fail. Tapos, para ma-save face sila, kunwari na lang na inilagay nila si Loren dyan as a joke, palabas lang, para ma-save face sila na meron ngang talagang attempt. Or, wala naman talagang attempt. No one would dare na mag-attempt na palitan from the minority or from sino, palitan si Tito Soto, na alam naman nila na secured na siya dyan, bantay sarado na siya. Alam naman nila na kontrolado at hawak ng administrasyon yung inilagay nilang si Tito Soto. Napaka-powerful niyan. Para palitan yung dating Senate President at dating Blue Ribbon Committee Chairman. Very powerful move yun na para palitan. Kaya ilagay siya dyan kasi meron siyang function. So, sino magde-dare? Nakita ninyo, nawawala na nga si Bato eh. Tapos may mga umuugong-ugong pa na chismis na nandyan daw si Bato para bumoto.
Kahit naman nandyan si Bato kulang pa rin sila. So yun yung ano doon, either totoo man yun o hindi, both sides, kung totoo man at nag-fail man at ilagay man nila si Loren Legarda dyan, sa tingin ninyo hindi pa rin hawak ni Marcos yan? Hawak pa rin nila because they are protecting the impeachment. They want to pursue the impeachment to whoever, sino man ang Senate President dyan. So, Quezonto man yan o si Loren man yan o kung sino man yan, syempre, hindi sila maglalagay ng pro Duterte na senator dyan, na Senate President. Most likely, kung si Loren Legarda, hahawakan pa rin yan. Lalo na may anak na medyo nalalagay sa alanganin yung kanyang solar. Kasi ipupurso nila yung impeachment kay Sara. Pero lang naman kasimple yan. Save face, biro-biro, niloloko ang taong bayan. Nakita nyo, ang daming nag-share, ang daming nag-rejoice, nagbunyi dahil napalitan daw si Tito Soto. Only to find out, ang labas niyan, maraming na fake news. Ang daming nag-share, ang daming kulang na lang magpakatay ng lechon. Pero niloloko pa rin nila ang taong bayan. Other than that, may mga side balita tayo kagaya nitong si Tulfo. Anong sabi ni Tulfo? Mananawagan daw siya sa kanyang kasamahan. Sunod ng mainit na debate sa Senado kaugnay sa issue ng West Philippine Sea, aapela raw si Senator Erwin Tulfo sa mga kasama niyang senador na bawasan ang personal na pag-atake sa mga opisyal ng China. Nakakatawa. Natatawa talaga. Nakita niyo how fast magpalit yung kaisipan nitong Tulfo na to. Siya nagsabi, get the F out. Siya nagpapalaya sa China tapos siya yung makikipag-usap nung siya nang nilagay na chairperson dyan sa foreign relations. Di ba nakakatawa lang? Anong klaseng mga senador ang mga to? Nawawala na yung kanilang mga integridad. Sinisira nila ang imahe ng Senado. Tapos sa kabilang dako naman, yung lumalaban sa tamang laban, yun ang declared na persona non grata. Mga boss, ngayong araw natanggap na natin yung resolusyon na officially nagdedeklara sa atin bilang persona non grata o unwelcome sa bayan ng Lipa sa Batangas. Sa kopya ng resolution number 501 ng Sangguniang Panglungsod ng Lipa City, Batangas, nakasulat dyan, unanimously approved. Ibig sabihin yung buong Sangguniang Panglungsod ang nagdeklara sa atin bilang unwelcome sa Lipa City. Paano na tayo maglulume dyan sa bayan ng Lipa kung persona non grata na ako dyan, mga boss? So, nakita ninyo yung sinasabi ko na yung mga yung naglagay sila ng kunwaring taga-puna kay Marcos Jr. Kunwari lang yun kagaya nila Tinyo, yung grupo nila De Lima, kunwari pinupuna nila yung presidente. Pero nagtataka kayo, bakit hindi sila nalalagay sa alanganin kagaya nito? So, dito mo makikita yung kaibahan ng mga bumabanat kay Marcos Jr. na walang kaso, hindi kinakasuhan, hindi na de-declared na persona non grata. Ibig sabihin, usapan nila yun. Kakampi pa rin ni Marcos Jr. yun. Pero yung kagaya nito, ni Kamanggagawa, at kagaya ni Kiko Barsaga na pagkatapos ng 30-day suspension, another 60-day suspension, alam natin na hindi kakampi, alam natin na totoo itong mga lumalaban. Yung kagaya nila Tinyo sa masa kanina na-dismiss din yung substance ng impeachment ni Marcos. Alam natin kunwari lang yun. Pero ito, nadedihado sila na lalagay sa langanan. Ito yung totoong lumalaban. Hindi kunwari. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si mobile journalist Arles de los Santos. Arles, bakit sinuspindi ulit si Congressman Barzaga? Nakakatawa. Tanggalin nyo na lang.
Jiggy, alam mo sa botong 238 affirmative votes, 10 against at 0 abstention. Hindi kayo panibagong 60-day kontento. suspension Tanggalin nyo nga na lahat. ipinataw kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Bunsod yan ng umano'y repeated escalating misconduct nito na nakadurungis daw sa imahe at reputasyon ng Kamara, no, patungkol lalo habang siya ay suspendido mula December 1, 2025. Ano man ang rason na persona non grata si Elison Fernando, di ba? Ano naman ang rason na ito ay 60-day suspension extended? Yung mga kunwa-kunwa, talagang matindi. Bumanat kay Marcos Jr. pero hindi sila nalalagay sa alanganin. Ang January 30, 2026, ayon kay House Ethics Committee Chairperson J.C. Abalos, imbis daw na magtino o mag-ayos si Barzaga dahil sa seryosong parusa na ipinataw sa kanya ay kabaligtaran pa raw ang ginawa o nangyari rito. Gaya na lamang ng pag-post ito sa kanyang social media kung saan tahasang sinabi nito na hindi siya dadalo sa anumang pagpapatawag o pagpupulong ng House Ethics Committee kaugnay nga ng isinasagawang pagpupulong at suspensyon sa kanya, no? At maaari raw siyang sipain sa pwesto kung nanaisin ng Kamara. Sipain nyo na. Kakasawa kayo, mga ano kayo. Isa nga sa pruweba na talagang kunwa-kunwari lang yan sila magkakalaban. Kunwa-kunwari nag-walk out, kunwa-kunwari nagdedebate. Ito, tingnan nyo. Ganda ng biruan nila. A lawyer knows the law, but the deed of the law. No, the difference, Madam Chair, from a lawyer is that how to become a dean. A lawyer who does not know how to practice law, he becomes a law professor. And a lawyer who loses his cases and does not know how to teach, he becomes the dean of the College of Law, San Sebastian College of Law. Thank you, Honorable Rodriguez. Madam Chair, I beg to respectfully disagree with Okay, let's Congressman give Rufo. chance to break the monotony of this very I disagree also, heated Madam Chair. discussion. Let's give 36 chance years to po ako. another Dean, Dean Jokno, to react to the statement of Dean Rodriguez. 36 years po ako kung Rufus nag-practice bago po ako naupo. Exception of Chel Jokno, of course. Madam Chair, I Thank will you, be signing Madam the Chair. impeachment complaint of Congressman Jokno against Congressman Rufus Rodriguez. All right, so let's move forward. Galing, di ba? Ang gagaling ng mga palabas nila, sobra. Wala na akong masabi. Ay, nagpakita pa to. Kaya naman pala, insufficient in substance. Kinulang sa amats. Ayan o. Kinulang sa amats pala ito. Oh, yun. Insufficient in substance. Diyos ko po. Ang presidente ninyo. Naku po. Kinulang sa amats. Anyway, hanggang yun lang. Hanggang dun lang tayo. Dahil nakakabusit na yung mga balita ngayon.